Hello po. Live na po tayo. Hello. Okay, start tayo. Ang tinatalakay po natin ay qualification of priest. Mga qualification ng mga hari at saserdote o saserdote unto God. Priest ng Diyos, hindi po pastor ng denominasyon, hindi po ministers ng sekta, kundi ng Diyos. Mga ambassadors for Christ. At kaya po natin pinagpipilitan talakayin ito dahil napakarami pong hanggang ngayon, araw at gabi, pinababasa sa kanila ang kanilang tunay na katauhan, ang kanilang mga karapatan, ngunit bumabalik sila doon sa ikasisila nila. Dahil hindi nila matanggap ang tunay nilang katauhan. Sa bagay, ang mga nasa sekta, hindi naman talaga naniniwala na sila'y Kristiyano. Paniwala nila sila'y Metodista. Sila ay mga Baptist, mga Methodist, mga Catholic, mga Evangelical Pentecostal, mga INC kung ano-ano. Hindi po nila kinukonsider na sila nga ay tinubos na. Kaya doon sila sa Old Testament, doon sila nagbababad nung panahon na wala pang pagtutubos. Kaya palakpak ang tenga ng Diablo. Hindi po nagugulat ang demonyo na dumating para magnakaw, pumatay at magwasa sa mga mayayaman, matatalino, madaming miyembro sa kongregasyon, pero ang alam niya, siya likas na makasalanan. At hindi siya naniniwala na siya na ang nakikitang buto at laman ng Diyos sa mundong ito. At hindi rin sila marami naniniwala na ang kanilang kalaban ay Diyos. Demonyo, hindi mabilang. Pero patuloy po tayo mga aral. Patuloy sila bumalik doon. Wala tayong magagawa, kundi ituloy ang pangangaral. Ang salitang salvation sa Greek po ay soteria. Hindi lamang iniligtas ka sa impyerno, iniligtas ka sa kamay ng Diablo. At hindi totoo na pagkatapos ibuhos ng Diyos ang kanyang dugo sa krus, padadalhan ka uli niya ng kalamidad. Padadalhan ka uli niya ng masasamang pangyayari. Hindi totoo. Sana hindi na niya pinatay ang sarili niya sa krus. At sana hindi niya sinabi sa Hebrew na ang inyong kasalanan at pagsasalangsang ay hindi ko na naalaala. At sana hindi niya sinulat. Nagkalasog-lasog ang katawan niya sa krus para pagalingin ka. At sana hindi niya sinulat na ikaw na ngayon ang katuwiran niya. At sana hindi niya sinulat na ang buhay mo ngayon ay siya na, Kristo. Hindi lamang Kristo, kapuspusan ng Diyos. Sana hindi niya sinulat na binanal ka na. Pero kung gusto ng maraming Kristiyano, ipangalandakan na sila ay mga makasalanan, ang kabayaran pa rin ng kasalanan ay kamatayan. Kung ano iniisip natin sa puso natin, yan tayo. Ngayon, bata ka pa, okay lang. Malakas ka, di ba? Maraming malakas. Nakalimang bala lang, patay siya.
Anak ka ng Diyos, pinapatay ka lang ng bala. No weapon formed against us shall prosper. Bakit ka pinatay ng bala? Hindi ka naniniwala na ikaw ay buto at laman ni Kristo at ang mga nakakasalubong mo na iba ang doktrina sa iyo, tingin mo kalaban. Ang Kristyanismo ay kompetisyon, labanan, agawan daw ng miyembro. Yan ang alam ng karamihan. Kaawa-awa ng mga tao. Mamamatay kayo katulad ng tao. Awit 82, bago tayo mag-pray. Sususugan natin, sulasukin natin ng matigas na pagkain ng ating lalamunan sa gabing ito, ang hindi makalunok. Bukas uli, isusubo namin uli sa inyo. Bukas uli, ipaghampasan uli namin sa inyo kung sino tayo. Ha? Para baka sakali mauntog tayo at masabi niya, oo nga pala, wala na palang laban itong demonyo sa akin. Oo nga pala, hindi na pala ako dapat umasa sa itaas. Alam niyo ba pag nagpo-post tayo sa Facebook, dahil new normal na ngayon, kapatid, tandaan mo. Lahat ng post natin sa Facebook ay katauhan natin. Sa new normal, kapatid, na lahat ngayon online na, pag nag-post ka sa Facebook na ang Diyos nagpapadala ng kalamidad sa iyo, tandaan mo, official yan, bibilangin na kasulat yan. At huwag kang magugulat kung mangyari sa iyo yan. Kahambul-hambul mo pakinggan, ano ha? Akala mo, nagugulat ang kamatayan sa humility mo? No. Ang mundong ito, labanan ng authority. Kung akala mo umasa ka sa kataas-taasang Diyos para mayroong authority makialam sa iyo, no. A billion times no. Sa panahon ngayon, lahat ng i-post mo sa Facebook, official yan, naka-record yan. Pag sinabi mo, nag-live ka dyan, nag-record ka dyan, at sinabi mo, na tao ka lamang, official yan, kapatid. Hindi nagbibiro ang diablo, kapatid. Hindi. Baka akala nyo. Na tumating ang kalamidad, disgrasya. Huwag na huwag mong sabihin, pinahintulutan ng Diyos. Pero kung hindi ka maniwala, it's okay. Dito pa rin kami. Patuloy kami. Aalingaw ang boses namin. Baka sakali bukas makalawa, mauntog ka. Marami nang nangyayari, kapatid. Pastor mo mismo pinatay. Baka hindi ka pa rin magising. Ha? 82 ng awit. Huwag niyo po basahin, ha? Huwag niyo ilista. Huwag niyo tandaan, ha? Diyos lang naman ang kalaban niyo. Ha? I have said. Ang Diyos nakataas-taas na nagsabi nito. I have said, you are God's, and all of you are children of the Most High. Tagalog. Aking sinasabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Hindi po niya sinabi na mga Diyos tayo, period. Hindi po. Sabi niya, kaya kayo'y mga Diyos dahil anak kayo ng kataas-taasang Diyos. May reason po siya. Gayunmay, mga mamatay kayong parang mga tao. Tao na sakop ng panahon at lahi. Tao na likas na makasalanan.
Ibig sabihin ng mga Diyos, hindi tao. Anak sila ng kataas-taasan. Pero ang pandinig nyo, ito ay kulto. Hindi ako nagsabi. Ayan o. Basahin mo sa verse 8. Bumangon ka, O Diyos. Hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Walang anghel na nagmamana ng bansa. Wala. Sinong bumabangon dito? Ang kataas-taasan na Diyos o ikaw? Hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Father Almighty, alam ko na mimigati. The Holy Spirit is grieving until now because your children choose to be blind rather than to be awake. Kaya sa gabing ito, alam ko marami na naman sa sama ng loob. Ngunit sa sama ng loob nila, bubuksan mo ang katotohanan upang hindi sila mapahamak. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming katuwiran, hinihiling ko sa lahat ng makikinig at makinig pa sa video na ito. Iwain mo ang puso nila at ipakita mo sa kanila ang maling na kagisnan naming reliyon at paniniwala. Upang maunawaan nila na ang lahat ay binayaran mo na. Napakatindi ng binayad mo, Ama. Mismo buhay mo ang binayad mo. Binuhos mo lahat ng galit mo sa krus. Kaya dumilim ang sanglibutan at sumigaw ang bugtong mong anak. Diyos ko. Diyos ko, bakit mo ako tinalikuran? Dahil hindi mo siya matingnan. Dahil ang lahat ng kasalanan ng sanglibutan ay naroon sa kanya. Maging ang araw ay hindi siya natingnan. Dumilim! Hindi niya pinasikat ang kanyang liwanag dahil ang Panginoon niya nagpababa sa kanya mula sa kaharian mo ay nakabayubay sa krus. Puno ng sakit, kasalanan, pagsasalansang. At naganap ang palitan at one-man. Bumangon kami lahat na tumanggap sa Kanya. Ngunit marami sa amin hanggang ngayon bulag. Patuloy na umaasa sa iyo. Samantalang ikaw na ngayon ang buhay namin. Kami na ang buto, katawan na nakikita. Nakikita ang katawan mo. At anuman talian namin sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang aming pakawalan sa lupa, pakawalan sa langit. Dahil ikaw na nga ang naghahari sa mundong ito sa pamamagitan ng buto at laman. Yama, alang-alang sa dugo mo. Alang-alang sa pangalan mo. Iwain mo mga puso namin sa gabing ito. Nang iwanan na namin aming denominasyon, ang aming reliyon, ang maling pagkakilala sa aming mga sarili. Salamat, Ama, at naganap ito. In the name, righteous name of our life, our person, Jesus Christ of Nazareth. Amen. I call it done in Jesus' mighty name. Angels of God, I dispatch you again, guys. Go forth in Jesus' mighty name. Kakalungkot, kapatid. Kung ako nga, nalulungkot eh. Yung pa kayo nagbayad ng dugo niya sa krus. Sa palagay mo, ikaw nagbayad sa krus ng buhay mo para gawing banal ang lahat ng tao sa mundo.
kasama ka. Tapos sabihin mo, nagpapadala ka pa rin ng kalamidad. Binuhos mo na nga ang sarili mo. Pinatay mo sarili mo para sa amin eh. Para maibalik kami sa dati eh. Pagkatapos, i-post mo pa sa Facebook. Sino lugi? Wala naman ka, hindi naman naniniwala doon. I-preach mo pa sa live. Sinong kawawa? Sinong aani nun? Alam nga naman kami. By thy words you shall be justified. And by thy words thou shall be condemned. Si Kristo mismo nagsabi nito. Puntahan nga natin bago tayo sumalang uli sa ating nakatawagan ako bigla na sa gusto ko lang ating pansayin ang hindi narinig natin dahil karamihan naman sa atin walang kasing tamad. Asa na naman sa Diyos. Pinagaling ang kamag-anak kahapon. Purihin ang Panginoon. Tuwang-tuwa, himala talaga, himala. Himala. Correct, himala. Kinabukasan, balik sa dati. Sister, makinig ka naman sa video. Sige, busy lang ako. O busy ka naman. Ha? Walang utang na loob. Tingnan mo dito mangyayari sa mga walang utang na loob. Ha? Tingnan natin. Mateo chapter 12. Di ba ang sarap-sarap pag nakatanggap tayo ng biyaya, nakatanggap tayo ng himala, healing, pagkatapos ng healing, ayun, bumalik pa? No. Tingnan mo dito kapatid, Mateo 12:43. Matthew 12 verse 43 to 45. Pakinggan mo. Ha? Baka nagka-cancer ka. Baka nagumiyak ka sa Diyos na pagalingin ang kamag-anak mo. At pinagaling naman ng Diyos. Umalis ang sakit. Tingnan mo kapatid. Datapwat ang karumalduman na espiritu. Sakit ito kapatid. Oppression, depression, suicide, kahirapan. Kung siya ay lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingaan at hindi makasumpong. Karumal-dumal na espiritu, hindi ito fallen angels, kapatid. Dahil ang fallen angels, hindi naghahanap ng kapahingahan. Hindi sila napapagod. Pero tingnan mo siya. Naghahanap siya ng kapahingahan. Ibig sabihin, napapagod siya. Hindi siya palagay. At wala daw siyang masumpungan doon sa ilang karumal-dumal na espiritu. Kung magkagayoy, tandaan niyo po kung sino nagsasalita nito. Si I am po nagsalita nito. Ang Diyos na nagkatawang tao nagsalita nito. Mukhang alam niya sinasabi niya sa palagay mo. Mukhang alam niya sinasabi niya. Si Jesus mismo nagsabi nito. Eh kung hindi ka maniniwala si Jesus ay Diyos, eh di okay, huwag mong paniwalaan. Ha? Hindi ka naniniwala si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, okay lang. Huwag mong paniwalaan ito. Okay lang. Ha? Siya nagsabi nito, verse 44. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. Ikaw man lumabas sa bahay mo at doon ka sa ilang. Sa palagay mo, masarap?
So, ang ibig sabihin ng karumaldumal na espiritu, hindi sila at home hanggat wala sila sa katawan ng tao. Dahil yan talagang kanilang tahanan. Babalik ako sa bahay na nilabasan ko, at pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman. Walis na at nagagayakan. Walang laman. Puro gaya. Puro Bible dala dito, dala doon sa loob ng church. Hindi naman binubuklat. Lalo na, sinabi ng minister mo, huwag kayo magbasa ng Bible. Kami lang may karapatan magbasa niyan. Basta ang ikapon ninyo, ang inyong abuloy, regular. May Miyerkules, may Biyernes, may Linggo. Pag hindi ka maka-attend dito, kapatid, ipadala mo lang. Wala kang problema. 2 linggo hindi ka nakarating dito, wala kang ikapu, papasyalan ka namin, kapatid. Bawal sa fraternity natin yan. Kaya ako nakaganito, walang speaker yung aking laptop. Kung magkagayoy, verse 45, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at siya ay nagsisipasok at nagsisitahan doon, at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Gusto mo ba ng lahing ito, kapatid? Lahi ka ba talaga ng tao lamang, likas na makasalanan? Pero magandang church nyo, di ba? English speaking pa nga kayo eh. Puro pa nga kayo celebrity dyan, kaya nga ang dumadami. Dahil gusto makakita ng mga celebrity. Nagagayakan eh. Pero walang laman. Ano ibig sabihin ng walang laman? Walang I am. Walang buhay Kristo na gumagalaw. Paano papasok itong karumal-dumal ng mga espiritong ito sa iyo? Uli, kung ikaw ay nakikinig sa tunay mong katauhan, mapuspos ka ng iyong tunay na buhay. Pero anong pakialam mo? Di ba? Metodista kami. Pakialam ko sa mga teaching ninyo, mga born again. Baptist kami, evangelical kami, Pentecostal kami. Pakialam ko sa inyo. Kalaban namin kayo. Di po kami nagtuturo dito para hatakin kayo sa aming ministry. Hindi po. At hindi namin kailangan ng inyong tithes and offering. Namamahagi po kami ng libre. Pag nag-seminar po kami, libre po ang kain, libre po ang merienda. Minsan po, libre resort pa eh. Bakit? Gusto namin sana maunawaan ninyo na kung libre mong tinanggap, libre mong ibigay. Pero dahil sa kayo ay mapagbigay din, no? Dahil kayo ay nakaunawa ng sinasabing pinagpala na kayo, ayun. Hindi rin kayo pumapayag na hindi kayo kasali sa gastusan. Pero kahit wala kayong paggastos, punta lang kayo, kapatid. Pag wala kayong pamasahe pa uwi, bibigyan namin kayo. Marinig nyo lang ang inyong karapatan at bumalik kayo doon sa inyong reliyon, sa inyong samahan. At least naitanim sa iyo kung sino ka. Ito po ang ministry ng lagi. Hindi po namin kayo kalaban. Huwag kayo sumama sa amin, no problem. Basta may turo namin sa inyo kung sino ang tunay mong katauhan. Okay? So, sa oras na hindi tayo bumalik, sabi ni Jesus Christ, unless, sabi niya, maliban
na kayo mag-repent. Kahit anumang gayak ang gagawin ninyo. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Unless you repent, you will die in your sins. Sa palagay mo, kapag ang pastor nasagasaan, nabaril, nabangga, namatay, sa palagay mo ay pinahintulutan ng Diyos na mamatay siya? Ha? Tingnan nyo nga din sa Matthew. Dito tayo sa Lucas chapter 13. Alam niyo, pagka ganito ng usapan, obserbahan niyo po sarili niyo. Kapag kayo nakagapo sa denominasyon ninyo, reliyon ninyo, sa inyong doktrina, pag narinig mo na ito, nagpupuyos ang damdamin mo na kung pwede lang batuhin mo kami. Ha? Alam mo kung sino yan sa loob mo? Demonyo yan na binubulag ka. Tingnan mo sa Luke 13. Tagalogin natin, verse 1. Nang panahong dingingang yaon ay nagkaroon ng ilan na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga Galileo. Nang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilatos sa mga hain nila. Galileans. Galit si Pilato. Kung ano-anong inahain nyo sa Diyos nyo. Sinabi na ng imperyo ng Roma siyang Diyos eh. Pinatay sila. Verse 2. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang makasalanan kaysa lahat ng Galileo? Dahil na sila'y nangagbata ng mga bagay na ito. Akala nyo ba, mga kapatid, porke Kristiyano ka, o tumanggap ka na kay Kristo, sasabihin may relasyon ako sa Panginoon. Hindi ano pa man ang importante kundi relasyon sa Panginoon. Akala mo tama na? May relasyon. Anong relasyon? Pinakamahalaga, relasyon sa Panginoon. Kaya umasa ka lang sa Kanya. Sa palagay mo, kaiba ka sa mga hindi mananampalataya. Sa palagay mo. Dahil may relasyon ka sa Panginoon mo. Sabi ni Jesus, hindi.
Sabi sa verse 3. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ay mangangamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Sa King James. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Huwag mong sabihin, nag-aaral ka sa Bible School. Nagpakadalubhasa ka sa school. Nagpastor ka nilang taon. Ang galing-galing mo pa magsalita. Pa-English-English pa nga tayo. Pero hindi mo pinaniniwalaan na wala ka na ibang buhay kundi si Kristo na kapuspusan ni Great I Am. Hindi mo binabalik ang kaisipan mo sa kaisipan ng tagaitas na si Kristo Jesus. Mamamatay ka katulad nila. Nakala mo, kaiba ka dahil may relasyon ka sa Panginoon. Iba po ang karelasyon. Iba po na ang karelasyon mo naging ikaw. Iba po ang sumusunod kay Jesus, followers kami ni Jesus. Iba po yun. Follower ka ni Jesus, iba. Kaysa si Jesus, naging ikaw. Di yan takot ang kamatayan. You will all, sabi niya, likewise perish. Gagaya rin kayo sa kanila. Mamamatay kayong parang tao, sabi ng Diyos. Pero sinasabi ko, kayo'y mga Diyos. Hanggat hindi ka gumising bumangon sa pagiging Diyos mo, dahil anak ka ng kataas-taasang ama mo, kaya lahi ka ng ama mo, at gamitin ang kaisipan ng iyong ama na Diyos, mamamatay ka, sabi niya, katulad yun ng tao. I tell you now, but except ye repent, ibalik ang iyong kaisipan sa itaas. Magagaya ka sa kanila. So, lumabas ang answer. Sakit sa katawan. Pagkatapos puri sa Panginoon. Kay buti na Diyos. Sasabihin ka ngayon. Ating ka sa church namin. Importante relasyon sa Diyos. Okay, magandang simula. Dito lang nga, basahin mo ito. Tamad ka pa rin. Sabi ng karumal-dumal na sakit, silipin ko nga uli yung bahay ko. Ang ganda. Ba, may dekorasyon. Pero walang laman. Walang inner man na gumagalaw. Sabi niya sa pitong kasama niya, Tol, sama na kayo sa akin. Ganda ng bahay ko ngayon. Doon na tayo. Sige. Pitong mas masama pa sa kanila. Naalala ko yung isang kwento ni Kenneth Hagin. Sa crusade daw niya, may dumating. Nung araw, wala pang mga ganito nakadyaryo. Yung babaeng yun, pinagaling sa kanser. Nabasa nila lahat kasi may pahayagan sila nung araw Mga Kristiyano may pahayagan. So nakasulat yung mga himala. Sabi niya, Brother Hagin, ako po si ganito, ganon. Ako yung gumaling sa crusade ni Brother Branham. O sige, sabi ni Kenneth Hagin, nabalitaan kita, nabasa kita. Bakit nandito ka? Kasi 5 years ago pa yon. Pero ngayon, meron akong sakit na ganito, ganito. Okay. Pumunta siya kay Brother Branham. Sabi niya, pumunta ako kay Brother Branham Ang sabi niya sa akin, nandito ka sa bayan Hello? Hi Fred, how are you?
Oh, right. Okay, can you book a boat for 1945, 1945? 1945. Okay, Brad, thanks. Yeah, Yeah. just make sure that ship has got a very heavy error. Last ship was 3,000 heavy, so Yeah, so they did not rectify? They did. before you go on board, just check yourself, like, so you have enough cargo for swimming. We don't want the vessel to get overloaded. Okay, thanks. Cheers. Okay. Okay, bye. Wait lang. Tinawagan na tayo. Paalala lang naman ito sa mga gustong makarinig. Ang ayaw naman makinig, balik kayo doon sa inyong alam. Ha? Okay lang. $19.45. So, meron pa tayong 1 hour. No. 40 minutes. Yeah, mate. NPC 1945, please. See you. Yeah, thanks. Bye. So, bumalik siya doon kay Brother Branham doon sa bayan nila nung mag-crusade. Sabi ni Branham, Sister, si Kenneth Hagin nandito. Panggabi ang aking crusade, mayroon siya umaga, gabi. Punta ka sa kanya. Sasabihin niya sa iyo kung anong problema. Si Brother Branham, gifted siya sa healing. Or hindi siya teacher. Saan niya punta ka doon? So pagdating kay Branham, kay Kenneth Hagin, diyan niya makinig ka lang. Sa 2 araw siya attend kay Branham, pangatlong araw, lumapit siya kay Branham, kay Kenneth Hagin, sabi niya, Brother Hagin, nawala lahat ng sakit ko ulit. This time, sabi niya, I will keep the word. This time, sabi niya, hindi na ako papayag. Mas marami sakit ang dumating sa kanya kaysa sa cancer noon. Bakit? Hindi niya inalam ang kanyang authority. Alright. Siguro sapat na yan para mapaalala kung nakikinig kayo. Nakikinig kayo. Kahapon, kung naalala ninyo, kapag Kristiyano ka na may buhay ka ng Kristo, hindi ka nakasali o sakop ng covenant. Gusto ko pong ulit-ulitin ito sa atin. Kasi kapag sinabing sakop ka pa ng New Testament o covenant, aasa ka sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa nagkatawang tao ang Diyos sa atin. Doon sa Acts chapter 3 verse 25, sinabi doon, we are the children of the covenant and of the prophets. Tayo ang kaganapan ng propesiya at tayo ang kaganapan ng kasunduan ng Diyos at ni Abraham. At lahat pang kasunduan sa Old Testament. So, kapag hindi natin napaniwalaan ito, kapatid, magagaya tayo sa mga taong ito. Namatay, karumal-dumal na sakit, namatay sa disgrasya, binaril, nasagasaan, dahil naniniwala tayo na ang Diyos nagpapadala rin ng kalamidad. Talakayan natin muna dito sa Ecclesiastes chapter 7. Para malinaw natin, Kaya pakiusap ko ang mga nakikinig sa lagi, huwag po basta kopya at i-post nyo. Tatama sa inyo ito, kapatid. Baka hindi nyo alam. By thy words you shall be condemned. By thy words you shall be justified. Sinulat ito ng napakatalinong hari, si Solomon. Ecclesiastes chapter 7, verse 14. In the day of prosperity, be joyful.
But in the day of adversity, consider, God also had set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. King James yan, medyo mabigat-bigat unawain. Tagalogin nga natin kung makuha ng Tagalog. Sa karawan ng kaginhawaan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo. Ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Mas matindi itong Tagalog nito, lalo na nagulo. Tingnan natin sa good news. O dito na lang sa International Standard Version, medyo madali ito paliwanag sa Tagalog eh. When times are good, be joyful. Pag mabuti daw ang panahon, magalak ka. When times are bad, consider this. God made the one as well as the other. Pag ang panahon daw ay masama, alalahanin mo na ang Diyos ang gumawa ng panahon na mabuti at panahon na masama. So people won't seek anything outside of His best, upang hindi raw maghanap ang tao labas sa kanyang best. Speaking of natural man. Speaking, ang kinakausap, pinatutungkulan ay ang tao lamang, likas na makasalanan. Kasama na si Solomon. Ito ang mindset ng karamihang Kristiyano. Ito ang paliwanag ng Diyos na pagdating ng panahon, mayroon ng pagtubos, may Kristo na ang tao, siya ay anak na ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanya na. Siya na ang buto at laman ng Diyos. Na sinabi ni Kristo, anuman ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit, anuman ang buksan mo, pakawalan mo sa lupa, bubuksan sa langit. Ikaw ang masusunod. Gusto mo ng good times? Be joyful. Pero gusto mo ng bad times? Bahala ka. Pinost mo ngayon sa Facebook. Sabi ng Diablo, batas yan. Naniniwala ka na hindi ikaw yan? Karelasyon mong Diyos ang gumagawa niyan? Hindi ikaw ang nakikitang buto at laman na Diyos? Mangyayari sa iyo yan. As you believe, it shall be done unto you. Kung anong paniniwala mo, yan ang mangyayari sa iyo, sabi mismo ni Kristo. Mateo 8. Tingnan nga natin kung kasama si Solomon. Dito sa Colossae chapter 1 verse 26. Mayroon tayong 20 minutes. Colossae chapter 1 verse 26. When times are bad, when times are good, time, panahon.
Ibig sabihin, sakop sila ng panahon, kapatid. Tingnan mo dito, Colossae chapter 1, verse 26. Sana makinig po tayo. Hindi po tayo nang-iinsulto dito na doktrina, tinuturo po natin ang tunay nating karapatan na pagkatao. Ngunit kung yayakapin mo ang turo nila na sakop ka ng time, sakop ka ng sabat, sakop ka ng reliyon, sakop ka ng denominasyon, sakop ka ng talino ng tao na nasayo, kaawa-awa ka, kapatid. Tingnan mo dito sa Tagalog. Colossae chapter 1 verse 26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon. When times are good, be joyful. When times are bad, consider this. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yan. Noon, yes. Dahil lahat sila sakop ng panahon at lahi. Lahi sila ng tao lamang na paghaharian sila ng panahon. Pag masama ang kanilang gawa, masama din ang pinadadala ng Diyos sa kanila. Mga bala nga, Diyos pa nagpadali. Kalamidad, Diyos ang nagpadali. Hindi nyo ba alam? Ngayon, may hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahat ng lahi. Saang lahi ito? Sa langit o sa lupa? Datapwat ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. Walang banal, kapatid, na sakop ng panahon at sakop ng lahi. Ang mga banal, ang creator ng lahat ng panahon. Pakatanda-tandaan natin. Gusto mo ng masamang panahon? I-create mo. Dila mo lang gamitin mo eh. Facebook lang eh. Death and life are in the power of your tongue. Ikaw ang magsiset ng panahon, kapatid. Kapag Kristiyano ka na. Sila hindi pa Kristiyano, pwede sa kanila yan. Sakop sila ng panahon at lahi. Pero pag naging banal ka na, ikaw na sinusunod ng panahon. Pag sinabi mong nagpapadala ang ama mo ng kalamidad, susundin ang panahon niya, kapatid. Ano man ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. Hindi pwede kontrahin ng Diyos yan. Pinahintulutan mo masamang panahon eh. Ikaw ang boss sa lupa, anak. Ano itong hiwaga na ito? Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian, glory, riches of glory. Diyos lang ang may glory. At hindi basta glory. Riches. Hindi basta glory, kapatid. Riches of the glory. Bakit? Ang pinakapuspusan ng kaluwalhatian ay binigay sa iyo at sa akin. Bakit? Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ikaw at ako. Dahil sa pagsinta na yon, pag-ibig na yon, nasabi ni Kristo, inibig mo ako bago pa itatag ang sanglibutan. Kung ano ang pag-ibig mo sa akin, yan din ang pag-ibig mo sa kanila. At ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin, ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging iisa. Kagaya naman nating iisa. Upang ako'y sa kanila at iisa.
at ikaw sa akin iisa. Kapuspusan ng Diyos Kristo at si Kristo na kapuspusan ng Diyos. Nasa iyo, puspos ng glory. Bakit hindi niya maibigay sa iyo ang kayamanan ng kaluwalhatian? Pinangangatugan ng lahat ng sakit at diablo. Ngunit ito, tinago sa lahat ng panahon at lahi. Kung akala mo ang Ecclesiastes 7:14 ay sakop ka, tandaan mo kapatid, inilihim sa iyo ang hiwaga na ito. Kapag nalihim sa atin ito, sakop tayo ng panahon at lahi. Lahat ng masama sa oras na ito ay dumating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak, masasama. Ngunit sabi ni Ayam, dumating ako upang magkaroon ka ng Zoe. Pag nasiyo ng Zoe, ikaw na masusunod. Pero gusto mo sumunod sa panahon at lahi, gawin mo masama ang panahon. No problem. I set before you life and death, blessing and cursing. Choose, sabi ng Diyos. Ano man talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Anong pakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. Anak, hands up ako. Ikaw na ako na ikaw. Dahil sa mundong ibabaw, wala akong authority kung wala akong buto at laman. Ginawa kitang aking buto at laman, at ang buhay mo ngayon, ako nga. Dala ko, ayan sa harapan mo. Piliin mo. Ano mang bibigkasin mo, i-post mo sa Facebook, wala akong magawa na. Kung kakampi ng diablo yan, wala rin ako magawa. Ikaw ang nasusunod eh. Ano talian mo? Tatalian sa langit. Ano pakawan mo sa lupa? Pakawalan sa langit, anak. Di bali pag namatay ka, dito ka naman sa akin sa langit. No problem. Kaya lang, sa dinami-dami ng members mo, mamamatay din silang katulad ng tao. Sinasabi ko, kayo'y mga Diyos. Nasa inyo ang kayamanan ng kaluwalhatian, at ang kayamanan ng kaluwalhatian na ito, si Kristo sumasa inyo. Ang anak ko, ang buhay mo. Sabihin mo ngayon kung di ka Diyos, na anak ng kataas-taasan. Talk to me. Wala ka na ibang buhay, kundi si Kristo. Tingnan mo. Nasa kanila ay minagaling ng Diyos, na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Sa gitna ng mga hintil, sa gitna ng hindi mananampalataya, sa gitna ng mga walang buhay Diyos. Ito, si Kristo na nasa inyo. Hindi si Kristo na darating pa lang sa'yo. Si Kristo na nasa inyo. Na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. May pag-asa ka na, kapatid. Na lumiwanag ng liwanag ng Diyos. Pero kung naniniwala ka, karelasyon mo lang ang Diyos. Kaawa-awa ka. Kaya pinadalang ka ng Diyos mo na kalamidad para lalo ka mapalapit sa Kanya kasi karelasyon mo lang siya. Ang karelasyon po, hindi iisa. Iba po yung may karelasyon ka, iba naman yung karelasyon mo naging ikaw. Iba yung sumusunod ka kay Kristo, iba yung si Kristo naging ikaw. Iba yung may Kristo ka. Iba yung ikay na kay Kristo. Christ in you, that is the hope of glory. But whenever, whosoever, sino man ang nakay Kristo, in Christ, he is a new
creature. Iyan ang glory. Pag-asa, si Kristo. Si Kristo na nasa inyo, pag-asa ng kaluwalhatian. May pag-asa ka na. Hindi ka tulad ng mga hintil, wala talaga silang pag-asa. Wala silang Kristo eh. Pero kahit may pag-asa ka na, sa kaluwalhatian na kinakatakutan na lahat ng sakit, lahat ng dyablo, sa kalangitan at nandito sa lupa, kung hindi ka in Christ, wala sa katauhan ni Kristo, hindi mahahayag ang kaluwalhatian. Ayaw mo umalis sa turo ninyo na nagpapadala ang Diyos ng kalamidad? Siya ang gumagawa ng masama at mabuti? Tapos na po ang Diyos. Anong sumigaw si Jesus? It is finished. Nung bumangon siya sa patay, sabi niya sa mga kapatiran, all hail! Magbunyi ang lahat! Panalo tayo! Nasa atin na uli ang buhay ayam. Nasa atin ang kaluwalhatian. Lahat ng kadiliman, demonyo, hindi na obra sa atin. Tayo na ang gumagawa ng panahon natin. Naging katulad uli ng Diyos ang tao. Creator. Ikaw mag-create ng puno ng buhay kung gusto mo. Pero kung gusto mo pasamain ang panahon, ikaw bahala. You create your own atmosphere, kapatid. Kapag ikaw may Christ sa loob. Huwag mo sisihin ang panahon ni ang Diyos. Dahil sabi ng Diyos, bumangon ka na kasama ng aking anak na si Kristo nakapuspusan ko. Bumangon ka na. Hindi na ako ang namamahala. Ikaw na. Tingnan mo. Doon sa Book of Acts, chapter 17, dito po tayo magtapos at babiyahe pa tayo papunta sa trabaho. 20 minutes, so minus 45, 25. Hindi, ano bang aking? No, 35. Kaya lang 30, nakabis na ako para drive tayo. So, meron pa tayo, 20 minutes. Pwede pa ba? Acts chapter 17, ulitin ko uli. Mga Kristiyano makinig. Bagay, hindi naman Kristiyano tawag yung sarili nyo eh. Baptist kayo, Methodist kayo, Pentecostal, Evangelical, Catholic kayo eh. Ano pa ba mga reliyon? Pero pag sinabi mong Kristiyano ka, wala ka na ibang buhay kundi si Kristo na kinakatakutan ng lahat ng dyablo. At puspos ang kaluwalhatian ng Diyos, puspos ng Diyos. 17 verse 28, balikan natin ng balikan para matandaan na gustong tumanda. Yung nakikinig naman, pero lumalabas sa kabilang tenga, bahala ka kapatid. Kaluluwa mo, tangan mo. 17 ng aklat ng mga gawa, verse 28. Tagalogin natin. Sapagkat sa Kaniya, sa Diyos, kay Kristo, tayo nangabubuhay at nagsisikilos. Kumikilos ka ba kapatid? Sa Kanya. Siya. At mayroon tayong pagkatao. Nga? Isalin nga natin sa Tagalog natin. Sapagkat wala na tayong ibang buhay, wala na tayong ibang kilos pa, at wala na tayong ibang katauhan pa, kundi siya. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong mga sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kanyang
lahi. Verse 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Ayaw maniwala na lahi ka ng Diyos, ikaw. Kaya natin pinagdidiinan ito dahil kapatid, hindi maganda tingnan at hindi masaya tingnan kapag nabaril ka. Tapos, minister ka. Palagay mo masaya ang iyong congregation. Palagay mo hindi nagtatanong ang congregation mo. Bakit kayo? Ang bait-bait na pastor namin. Bakit siya binaril? Bakit siya nabangga? Bakit siya nasagasaan? Sino nagpahintulot? Ang Diyos? Diablo? O ang may hawak ng susi? Balikan natin muna. Yamang tayo nga'y mga lahi ng Diyos at hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos. Sino tinutukoy na pagka-Diyos? Ang Diyos na labas sa iyo o ang Diyos na buhay mo? Tingnan mo, verse 28. Ang Diyos na katauhan mo? Ang Diyos na buhay mo? Ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan mo? Buto at laman? O ang Diyos na hiwalay mo tinutukoy dito? Ayaw mo unawain, bala ka. Wag, sabi niya. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. Ayaw. Pagdating na sa ginto, ilak, yun na. Sinakop na siya. Basta ba may pera eh. Basta ba kapirahan eh. Kahit nakaagrabyado tayo, maunawaan naman ng Diyos yan. Sinong Diyos tinutukoy mo? Siya na nga ang buhay mo eh. Ha? Corrupt. Unang bato na inugay na kabiasnan, katalinuhan ng tao. Puro katalinuhan ng tao. Puro diskarte dito, diskarte doon. Corruption dito, corruption doon. Pero ikaw ay lahi ng Diyos. Sino naglalang ng langit at lupa? Tao lamang o Diyos? Last verse, bago tayo maghiwalay, kapatid. Sana may naunawaan kayo. Sana po may naunawaan tayo. Ang Kristyanismo po, ang Kristiyano, ay hindi po tao lamang. Hindi po siya tao lamang. Sa aklat po ni Pedro, ikalawang Pedro, chapter 1. Simulan natin sa verse 3. 2 Peter chapter 1, verse 3. According as His divine power has given unto us all things. Saan ang divine power niya? Given unto us all things. Saan? Tagalogin nga natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ipinagkaloob na ipagkaloob na ba? Ano ibig sabihin ng pinagkaloob? Pinaghirapan mo ba, kapatid? O pinagkaloob na lang? Yung salvation mo ba, pinaghirapan mo? O tinanggap mo na lang? Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan,
lahat ng kapangyarihan hindi banal, tumatalsik po sa banal na kapangyarihan. Kaya tayo nagtatalakay ngayon ng anointing, the ingredients of anointing. Kapag hindi natin minanage, hindi natin alam na tayo anointed, dahil ang buhay natin si Anointed One, ito po ang banal na kapangyarihan ng Diyos sa mga may buhay Kristo. Yamang pinakalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Pag hindi ka matiyaga talaga umunawa ng Bible, kapatid, iiwan mo ito. Balik ka na rin sa dati. Simba na lang ako. Ako dun. Sinabi ni Pastor, pinagpala ako, bubunyi ako. Pinagpala ako. Oo. Oo. Pinagpala ka dahil sinabi niya. Kung hindi mo alam karapatan mo, mamatay ka mahirap sa mundong ito, kapatid. Ha? According as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness. Patungkol sa Zoe at pagiging Diyos. Yan pong ibig niya sabihin. Ayon sa kanyang banal na kapangyarihan na binigay sa atin, ibinigay niya sa atin ang lahat ng bagay patungkol sa buhay Diyos at pagiging Diyos. Lahat ng bagay. Anong mga bagay? Sabi sa 1 Corinthians 2:14, a natural man cannot receive anything. Yan, anumang bagay mula sa Espiritu. So may mga bagay sa Espiritu, kapatid, na hindi kaya tanggapin ng natural man. Tinago sa kanila ito. Inilihim sa lahat ng panahon at lahat ng lahi. Kaya sabi ni Solomon, kapag good times, magbunyi ka. Pag bad times, alalahanin mo. Ang Diyos din gumawa ng lahat ng ito upang malaman mo na hindi mo alam ang lahat ng mga bagay. Pero nung dumating si Kristo, meron tayong anointing, the unction of the Holy One, and we know all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him that called us to glory. Walang nagkaroon ng glory na hindi Diyos, kapatid. And virtue. Dahil dito sabi naging partaker tayo ng banal na katawan ng Diyos na naglalang ng lahat ng panahon at lahi. Noong panahon ni Solomon, kung siya naglalang ng mabutit masama na panahon, ngayong ikaw na ang kanyang buto at laman, lahi ka na ng Diyos, katulad kanya. Nasa iyo ngayon, kung gagawa ka ng mabuting panahon o masamang panahon, hindi na siya. Dahil siya, ikaw na. At ako, nagkatawang tao na ang Diyos. Buto at laman niya, ikaw at ako. Okay? So, babalik ka pa sa panahon ni Solomon na tinaguan, pinaglihiman ng hiwagang ito. Father Almighty, salamat po. At naunawaan namin na ikaw ay naging kami at kami ay naging ikaw dahil bumangon na kami kasama ni Kristo Jesus mula sa patay. Siyang panganay, the firstborn among all the brethren, at panganay ng kapatiran, at siya rin ang simula ng lahi na nagbibigay buhay, Espiritu
Elohim na ikaw. Pangatawanan namin ito, Ama. Ano man sasabihin ng mundo, ganito kami. Hindi kami babalik sa aming kaunawaan noon. Nag-repent na kami. Umakyat ng aming isipan sa kaisipan ng Tagaytas. Unawang-unawa namin, anuman ang aming pahintulot sa lupa, susunod lang ang langit. Ano mang hindi namin ipahintulot sa lupa, susunod lang ang langit. Ngunit wala kami pahintulot dito kundi mabuting panahon. Tree of life. The joy of the Holy Ghost in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Father. At ang lahat ng ito, binayaran mo ng dugo mo. Buhay mo. Kung ikaw ay hindi ng kahit ng iyong bugtong na anak, binigay mo sa amin, ano pa ang may pagkait mo? Malinaw, sinabi mo, Roma 8:32. Maging kapuspusan mo, binigay mo sa amin. Pakinabangan namin ito, Ama. Dahil ito ang katuparan ng lahat ng pangako mo at plano mo. Kami ang katuparan ng lahat ng plano at pangako mo. Dahil ikaw, kami. Kami, ikaw. Salamat sa pagmamahal mo, Ama. Thank you for the blood of the Lamb of God, Jesus Christ of Nazareth. We bless you, we honor you, Father, in the name of our righteousness, Jesus Christ of Nazareth. Amen, amen, amen. Guys, I have to go. Kung sino susunod mag-live kayo. Kung kinahihiya yung mabuting balita, huwag kayo mag-live. Ha? Kapangyarihan ng Diyos para tayo palayain. It's okay. Ano ipahintulot mo sa lupa? Susunod lang naman ang langit, guys. Ha? See you tomorrow. Good night. Angels of God, thank you. Tuloy ang inyong trabaho. In Jesus' mighty name, we dispatch you. Amen. See you tomorrow, guys. I love you. Kahit galit ako, pakinggan mga mensahe. Dahil pag hindi ko kayo nilakasan ng boses, hindi nyo kasi marinig to sa simbahan nyo. Sa simbahan nyo, hipuin kayo, masimasing kayo ng magandang pananalita. Gagawin kayong baby araw-araw. Makinig kayo sa Kanya. Umasa kayo sa Kanya. Katulad ng pag-asa sa Diyos. Puro relasyon dito, relasyon doon. Tagasunod tayo ni Kristo. Nagkatawang tao na ang Diyos sa iyo. Amen? You're blessed, guys. You're blessed.